Amen! Excited na po ba tayo na magpuri sa Panginoon ngayong umaga? Sino po dito yung mga pinagpala ng Diyos? Sabihin nyo nga, ako yun? Sabihin nyo nga, ako yun? Amen. Alam niyo po, ngayon pa lang sa paggising natin sa umaga, yan po ay tanda ng kanyang katapatan sa ating buhay. Kaya naman po, mga kapatid, na po, I encourage you today na ibigay natin yung best natin pagdating sa worship. Amen? Because He deserves all the praises and all the glory. And ang sabi po sa Philippians chapter 2, verse 10 to 11, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang bawat tuhod ng nangasa langit at ng nangasa lupa at ng nangasa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya naman, yung bibig natin, yung dila natin, gamitin natin to proclaim His glory. Amen? Kaya naman sa umagang ito, umawit tayo ng masigla sa Panginoon as we sing this song.
Si Jesus, ay Diyos. Say, patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Say, awit buwan, dami naman sa'yo, di magbabago. Awit ko'y para sa'yo. Say, Tanging awit ko'y para sa'yo. Puso at pag-ibig ko'y umawit dahil sa'yo. Tanging awit ko'y papuri sa'yo. Dakila ka, O Diyos, ng buong ang pagpupuri sa'yo, tandangin mo bukas, pagkat ito'y para sa'yo. Tanging awit ko'y para
Ama, dakila ka. Aming Ama, dakila ka. Amen! Tunay nga tatapila ang Panginoon. Sapagkat namatay siya para sa atin. Sa mga hindi pa na nakakakilala sa Panginoong Jesus, yun ang ginawa niya para sa bawat isa. Namatay siya para sa iyo dahil mahal ka niya. Kaya marapat lamang na ibigay natin ng buong lakas na meron tayo, buong tinig na meron tayo, upang ialay ang ating papuri sa Panginoon. Yun na lamang yung ating magagawa sapagkat inalay niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Kaya sa awitin po natin ngayon, let us sing this song with all our hearts. Through this song, kausapin natin ang Panginoon. Damhin natin itong kantang ito upang magpuri sa Kanya. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo tatapuan sa iyo lamang. Let's sing. Mananatili sa iyo lilim at sasambahin ka sa takong lihim. Mananatili sa iyo lilim na masumpungan ka sa takong lihim. Oh, Panginoon, ang ngalan mo ay galinga at sandigan ko. Di magbabago mga puno. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Natatagpuan sa iyo dahil sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman.
sapagkat wala nang ibang pangalan sa silong ng langit, kundi ang pangalan mo lamang, O Yahweh. Wala nang ibang pangalan na deserve na papurihan, kundi ang pangalan mo lamang, O Yahweh. Kaya Panginoon, kung may mga pagkakataon na kami, Panginoon, ay nag-fail, Lord God, nagkakasala, Panginoon, dumarating sa ang aming mga panghihina, patawarin mo kami, Panginoon. But we thank you, Lord God, because you are always ready to forgive us. Yung grace mo and mercy, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na bumabalot sa amin. Kaya, Panginoon, higit pa rito, Lord God, ang dapat naming maibigay. Kaya, Panginoon, we are here to express our worship, our love, Panginoon. Dahil ikaw yung unang nagmahal sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa araw na ito, gamitin mo rin kaming instrumento, Panginoon, upang maging pagpapala, Lord God, sa ibang mga tao. Especially, Lord, sa mga taong wala pang, hindi pa nakakakilala sa inyo, Lord God. Use us, Panginoon. Use us mightily, Panginoon, to be your instrument, Panginoon. To be a blessing, Lord God. Lord, sa pag-aaralan naming salita mo ngayon, Panginoon, mangusap kayo sa aming puso. Nawa, Lord God, hindi lang mo magkaroon ng impact sa aming buhay, kundi magkaroon ito ng transformation, Panginoon, upang mas lumago kami sa aming buhay Kristiyano. We thank you, Lord God, for your blessings. We thank you, Lord God, for your grace and mercy. And this is all we ask and pray. In the name of Jesus, let us all say, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, sapagkat muli ang araw na ito ay kalooban ng Diyos upang tayo ay magkasama-sama at bigyan natin siya ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng awiting makalangit. At salamat sa umagang ito sapagkat muli tayo ay dadako sa banal na hapunan na kung paano ito ay kalooban ng ating Panginoon Diyos upang alalahanin natin na kung paano sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin ay ibinigay niya ang kanyang tungtunganan upang ang bawat isa sa atin ay tiyak na magkaroon ng buhay na wala hanggan. Dito po sa sinabi sa 1 Corintios 11 verse 27, ganito po ang sinasabi. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Pinapaalala po sa atin sa oras na ito, ang sino mang kumakain at uminom sa saro ng Panginoon ay di karapat-dapat. At ang sabi niya rito, napakaganda, datapat siya sa atin ang tao. Ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Ang bawat isa sa atin, batid po natin, nasa araw-araw, lagi po tayo nakakagawa ng kasalanan. Ipinapaalala po natin kung paano, pinapaalala ng Panginoon kung paano hindi tayo karapat-dapat. Subalit napakaganda niyang sinabi, siya sa atin ang tao ang kanyang sarili. So sa oras na ito, batid po natin na tayo ay mayroon ng gawang kasalanan. Ilapit po natin sa ating Panginoon Diyos na pamamagitan ng panalangin. Kaya inihiling ko po ang bawat isa na tayo ay lumapit sa Panginoon Diyos. Ama naming Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Muli po kami ay nagpapasalamat sa umagang ito. Sapagkat muli kami ay nagkasama-sama sa pamamagitan ng iyong dakilang pag-ibig na kung paano ang bawat isa sa amin, Ama, ay binigyan niyo ng panibagong buhay, panibagong lakas. Hindi ayon sa aming kalooban, kundi ayon sa iyong kabutihan na kami ay maparito upang ang aming mga busis ay magamit namin sa mga awiting makalangit. Aming pinagpapasalamat ang umagang ito sapagkat kung paano kami ay nakapagpapuri sa iyong dakilang pangalan sapagkat ikaw ang Panginoong Diyos na tapat na sa lahat ng magkakataon nariyan ikaw lagi ang bibigay ng kalakasan. Sa lahat ng pagkakataon sa aming pinupuntahan, ikaw ang nagsilbing ilaw
Sa lahat ng mga pagsubok, Ama, ang iyong mga pangako na lagi niyo kami bigyan ng kalakasan ay lagi po namin itong nakakamta. At sa bawat tagumpay namin, Ama, ito ay galing sa iyong biyaya. Ama, narito po kami sa iyong banal na harapan. Lubusan po namin magpasalamat ang kabutihan mo, Ama. Subalit, Ama, narito kami. Sa iyong banal na harapan kami po ay may nagagawang kasalanan araw-araw. Nais po namin alalahanin ang simbolo na iyong dakilang pag-ibig na mayroong katapatan sa aming puso. Kaya sa umaga ito, hinihiling po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ang lahat ng ito ay ang pinapasalamat, dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo. Na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ay ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin. At gayon din naman hinawakan ng saro. Pagkatapos ng mga kahapunan na sinabi, ito ang saro na aking dugo. Ito ang saro ng aking dugo na tipan. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay ko natin yun. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at ininom niyo ang saro ay hinayag ninyo ang pagmamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay namin. Muli po isang saganang paglabanan sa parang salika na ating Panginoon. God is good. And all the time. Amen. Sumitian niyo naman yung mga katabi niyo. Di ba? Ang ganda natin ang popogi. Bakit? Anak tayo ni Lord eh. Amen po ba? Tayo masyadong may stress. Relax lang. Amen. So ngayon, dadako tayo sa ating ano po? Ano po ulit yun? Ayun, pag may bigay, stress ba tayo? Hindi naman. Relax lang. Amen. So, basahin ko po dito isang verse na po. Sabi na dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 3. Sabi niya dito, if I give away all I have, and if I deliver up my body and be burned, but have not love, I gain nothing. Amen po. So, common po sa isang Kristiyano po ang nagbibigay. Tama po, parang nagiging tradisyon na nga natin eh. Tama po ba? Every Sunday ay kailangan natin magbigay sa Lord. So ito po ang isang paalala lamang po sa atin. Baka kasi nakakalimutan natin eh. Kasi nakasanayan na ano ba talaga yung intention ulit natin bakit tayo nagbibigay sa Lord? Amen po ba? So ang sinasabi niya dito is kahit tayo ibigay daw natin lahat, pag wala tayong pag-ibig, ano po? Wala din po yun. Useless lang din po yung pagbibigay natin. Bakit po? Unang-una po kasi, dapat mayroon tayong pag-ibig. Parati natin tandaan, dahil sa pag-ibig, kaya binigay ng isang kanyang bugtong na anak para mamatay para sa atin. So, the very common golden is, dapat mahalin mo muna si Lord bago ka magbigay. Kasi, sabi natin dito, ang byproduct ng love is giving. Pero yung kabaliktaran po, no, pwede ka rin kasi magbigay ng hindi nagmamahal. Pero may mga resulta yun. Minsan, pag walang pag-ibig, may reluctant, may compulsion, responsibility kasi. Pero pag may pag-ibig, ano pong binibigay natin? Unang-una po, hindi po yung amount. Kasi pag mahal mo yung tao, syempre bibigay mo yung the best mo. Tama po ba? Mga kalalakihan, pag nung naniligaw po kayo, saan niyo po dinadala yung mga asawa niyo dati? Di ba? Hindi naman, depende kasi sa budget eh, pero ano yung pinaka-the best na meron tayo? Tama po ba? Kung meron naman tayo pang Starbucks, bakit dadalhin mo ba sa Jollibee? Hindi naman eh. Bakit? Yung the best ang bibigay mo kasi mahal mo siya. Ganon din po tayo sa Lord.
Pag may pag-ibig tayo at yung pag-ibig natin, ibibigay po natin ano po, the best. Hindi po it doesn't matter the amount dito. Amen po? It doesn't matter kung ano tayo. Basta pag nagmamahal tayo, nagbibigay tayo. Amen po ba? Kaya pinapaalala ni Lord sa atin ngayon na sa bawat pagbibigay natin, ibigay natin yung best natin. Bakit po? Mahal natin si Lord. Amen po? Saka isa pa, hindi tayo napipilitan. Kasi mahal natin si Lord. Amen po ba? Amen. So ngayon po, magbibigay tayo. At napansin ko po, parang marami akong hindi kilalang mukha. Maraming mga bisita. Salamat po sa pagpunta. Welcome po sa Church of Christ San Pedro. Amen po. Sa pagbibigay po natin ay hindi po tayo obligado na magbigay. Amen po? Ang ano po natin is, sabi ko kanina, out of love, at kung mahal mo si Lord, at yung mga church member po natin, yung pong inano ko sa atin, let's give our best. Pero sa bisita natin, kung hindi po kayo ni Lord, at sabi ni Lord, bigay mo to. Kasi para naman sa akin, hindi para sa church. Ibigay natin. At huwag tayong umasa na may kapalit dito. Amen po ba? Because God already blessed us. Hindi na natin kailangan ng kapalit pag nagbigay tayo kasi binibless ka na ni Lord. Amen po ba? Mahal nga tayo ni Lord. Namatay nga siya para sa atin. Yan pa kaya hindi nibibigay sa atin. Kaya nibibigay lahat yan. Amen? So let us give with a cheerful heart because we love the Lord. Amen po? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po muli sa umaga na to na binigay niyo po sa amin. Salamat muli sa pagpapaalala sa amin, sa family namin ito, Lord, sa ano namin dito, sa kapilan namin at Lord, na ang pagbibigay ay nanggagaling sa puso, nanggagaling sa pagmamahal, hindi sa kung ano pa man. And Lord, thank you for reminding each and every one of us that we give because we love you, Lord. And we give our best because we love you. Hindi man ito yung sapat, pero ito yung pagmamahal namin sa iyo. And I pray also, Lord, na itong nilikom ngayon, I pray that you can use this, Lord, for the expansion of your ministry. Para mas marami pang kaluluwa, Panginoon, na makakilala at maabot dahil sa mga salapin ito. And I pray, Lord, lahat ng mga trabaho na pinagkatiwala niyo po sa bawat isa, mga businesses na pinagkatiwala niyo po sa bawat isa, Panginoon, ano man yung source of income ng lahat na nandito, Panginoon, I pray that you're gonna bless them. Huwag mo sila pagkulangin. Kung business man yan, Lord, bless them with ng mga marami pang customer, Panginoon. Yung mga trabaho, Panginoon, Lord, i-promote mo sila. Sinabi mo, Panginoon, yung mga anak mo, wala sa ulihan, kundi na sa harapan. And I pray, Lord, that you're gonna bless us. And I pray, Lord, na kayo po ang patuloy na tumugon sa mga lahat ng mga pangangailangan. Touch our hearts, Panginoon. Maging sa word na may mag-work out today, I pray, Lord, gamitin mo ito, Panginoon, para mag-transform ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise God, praise God. Napakaganda po ng ating ika nga po ay tuloy-tuloy na pag-aaral tungkol po sa ating theme for this month, all about unstoppable family. Are you blessed this morning? Yes. Praise God. Ano po, ang atin pong text for today is from Ephesians chapter 5 verse 25. Ito ang ating golden text. At ang topic po natin today ay Christ-centered marriage. O yung tinatawag po nating ang pag-aasawang nakasentro kay Kristo. So I want to invite everybody to please stand. Let us all stand up and let us hear the word of God. Pakinggan po natin ito. Sabi po dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you so much for this wonderful Sunday, O Lord, that we have this privilege to listen to your words. And we're allowing your Holy Spirit right now to use this wonderful moment, this message, to speak unto us, O Lord.
na maunawaan namin, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon, para sa mga mag-asawa, para sa mga mag-aasawa, O Diyos, para sa isang pamilya. Because we want to have an unstoppable family. Hindi mapipigilang pamilya when it comes to serving you, when it comes to sharing you to other people, O God. Bless us, O Lord, and bless your word today in the name of Jesus. Amen, amen, and amen. We may be seated now. Come on. Palampakan natin ang Panginoon once more. Hallelujah. Ngayong buwan po ng Hulyo ay patuloy po natin pinag-uusapan itong team na ito. Very, very timely and very important, unstoppable family. And naniniwala po ako na napapanahon po ang topic po na ito sapagkat ang pinakamalaking target ng kaaway ay ang pamilya mo. Sabi mo nga sa katabi mo, pamilya mo. Totoo po yan. Pinakamalaking target ng kaaway, wala na pong iba kundi yung pamilya mo. Di ba? Obviously, nakikita ho natin ngayon. Kitang-kita ho natin kung paano kumilos ang kaaway, kung paano po niya sinusubukang wasakin ang pamilya ho ng bawat pamilyang Pilipino. Ano po? In fact, marami pong mga mag-asawa po ang nagsimula ng matindi at mainit na pagmamahalan na nauwi sa isang malamig na relasyon. Kumusta ba kayo mag-asawa? How's your relationship? May init pa ba? May lambing pa ba? O ang lambingan nyo ay bugbugan? Pag ganun po ang lambingan ninyo, malamang ang nasa sentro ay hindi si Kristo. Maraming pamilya po ngayon ang nasa isang bahay, pero magkahiwalay ang puso. Kayo bang mag-asawa ay magkatabi pa sa pagtulog? O magkatabi lang ang kwarto? Pero magkahiwalay kayo matulog. Marami pong pamilya po ngayon, kompleto ang gamit sa bahay, pero kulang sa oras sa isa't isa. May internet, may cellphone, ang lalapad ng TV, no? Grabe. Pero wala nang time sa family. Family altar and family prayer. Alam niyo ba nung araw, pagdating po ng 6:00 ng hapon, tatawagin na po yung mga anak. Alam mo bakit? Mayroon pong tinatawag na orasyon. Kinakailangan pagdating ng 6:00, ikaw ay nasa loob na ng bahay. Alam mo bakit? Magdarasal. Ngayon po hindi. Wala na pong ganun ngayon. Ang naging family altar ngayon ng bawat pamilya ay ang telebisyon. Sama-samang nauupo sa harap ng telebisyon at sama-samang nai-entertain ng pinapanood na panoorin. Sama-samang sumusubaybay sa iba't ibang mga palabas, pero hindi sama-samang nananalangin. Nakalimutan na po ba natin kung bakit noon ay napakaganda ng samahan ng mga pamilya? It is because hindi po nila winawaglit, hindi nila tinatanggal or inaalis or kinakalimutan ang sama-samang panalangin. Kaya noon, pagdating ng 6:00, kailangan nasa loob ka na ng bahay. Pero ngayon, 6:00 na ng maga, wala pa. Bakit nagkaganon? Ano ang nangyari? Because katulad ng sinabi ko, maraming mga tao kulang na sa oras pagdating sa isa't isa, kumpleto ang gamit pero hindi na kumpleto ang pamilya. Kaya pa sa panahon po ngayon, napakahalaga na makita ho natin, yung napapanahong mensahe ng Panginoon dito sa Ephesians chapter 5. Pero bago po natin pag-usapan yung husband and wife, tandaan po natin yung isang mahalagang bagay, mga kapatid. Hindi po isinulat ni Apostol Pablo, ang Ephesians para po sa mga taong naghahanap ng perfect marriage. Sino po dito ang may perfect marriage bukod sa akin? Wala. Joke lang yun. Hindi po kami perfect, Mr. Carol. Gusto ko lang po ipaunawa sa atin. Sinabi ni Pablo dito, sinulat niya to, not for you to look for a perfect partner or perfect marriage. Wala hong perfectong asawa. Kaya kung ikaw ay mag-aasawa, yung mapapangasawa mo, expect mo hindi yan perfect. Hindi ho perfect yan. At kung ikaw ay may asawa sa ngayon, palagay ko napatunayan mo na
hindi perfect yung asawa mo. Tama po ba ako? Tama? Ang lakas ng tango ng mga lalaki. Ha? Parang, ba't parang headbang na yun, ha? Di ba? Isinulat niya po ito sa mga taong binago na ng biyaya ni Kristo at nais mamuhay ayon sa kanilang bagong pagkakakilanlan. Now, let me give you a historical background. Yung Ephesians po, mga kapatid, ito po yung isa sa pinaka-importanting lungsod ng imperyo ng Roma. Ito po yung sentro ng kalakalan, sentro ng pangrelihiyon, at sentro po ng kultura. In fact, noong mga panahon po na yan, naandyan po yung Temple of Artemis. At laganap po sa mga panahon na yan, ang immoralidad, bahagi po yun ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Now, sa kulturang Romano, wala pong limitasyon ang lalaki when it comes to power inside the family. Ang babae po, walang boses, by the way. Walang boses ang babae, hindi sila pwedeng sumagot, hindi sila pwedeng magsalita, hindi sila pwedeng mag-suggest. Lalaki po ang may authority at siya lamang ang makapangyarihan sa loob ho ng tahanan. Ang babae, kadalasan, wala po yung boses at hindi po siya maituturing na kapantay na lalaki, kundi siya po mababa lamang ang katayuan sa loob ng pamilya. Pero nung dumating po yung ebanghelyo, dumating po yung mabuting balita na bago. Bakit po? Hindi lamang po kasi binago ni Kristo yung tao, binago rin po niya yung pananaw ng tao tungkol sa pagpapamilya. Now, ang Christian marriage ay isa pong, sabi nga po, naging isang relasyon na kung saan naroon yung pag-ibig, na andun yung paggalang, na andun yung paglilingkod at pagpapasako sa Diyos. Kaya kung babalikan po natin, basahin natin yung Ephesians chapter 5 verse 22 hanggang 33. Sabi rito, "Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything." Verse 25, "Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for the body just as Christ does the church, for we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. However, each one of you must also love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband." Purihin ang Panginoon. Meron pong tatlong bagay po na nais pong ihatid si Apostol Pablo upang ang buhay pag-aasawa po ay maging matagumpay. Sino po rito ang gusto ng masaya at matagumpay na pag-aasawa? Yan. Yung hindi po magtaas, kawawa kayo, ha? Taas po ang kamay ng gusto ng isang masaya at matagumpay na pag-aasawa. Praise the Lord. Yan. Okay. Sino po rito ang single na may planong mag-asawa? Kit, taas ang kamay. Taas. Yung mataas. Yan. Okay. Sige. Asa na? Si Rosane. Taas ang kamay, anak. Yan. Okay. Roxanne, ikaw ba? Wala pa? Okay. Sino naman po ang may plano, okay, na in the future, pag nag-asawa po sila, okay, ay gusto po nila ng isang matagumpay at masayang pag-aasawa. Sa mga singles, taas ang kamay! Yun! Dalawa ba yan? Nyigo, ha? Isa lang ang dapat asawa, hindi dalawa, ha? Dalawa pang kamay, ha? Okay. Okay. So anyway, may tatlong bagay po na pinaalala si Paul as we have heard from the title. This is the first thing. 1, Christ must be the center of the marriage. Si Kristo ang dapat na maging sentro ng pag-aasawa. Going back into the verse 21 up to 24. Ano po ang sabi diyan? Submit to one another out of reverence for Christ.
Wives, sabi niya, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Kapag naririnig po natin ang Ephesians chapter 5, ang agad pumapasok sa isip natin na yung salitang submit. Tama? Pero bago pa po sabihin ni Paul yung tungkol sa wives na dapat sila mag-submit, binanggit po muna sa verse 21 yung mga salitang submit to one another out of reverence for Christ. Ang linaw po niyan. Ibig sabihin po, ang pundasyon ng isang Christian marriage ay hindi ho kung sino yung magiging ruling or yung tinatawag po nating dominasyon, kundi pagpapasakop ng isa't isa kay Kristo. Ang salitang Griego na ginamit po rito ay hypotaso, nangangahulugan po ng kusang pagpapasakop sa itinakdang kaayusan ng Diyos. God is God of orders, and therefore, kung ano yung order na inilagay po ng Diyos, yung hypotaso po rito, yung pagpapasakop dito, ay nangangahulugan ng kusang loob na pagpapasakop sa itinakdang kaayusan ng Diyos. Balikan po natin, katulad yung ating Panginoong Jesucristo. Kusa po siyang sumunod sa Ama. No? Ngunit nanatili pong ganap or perfect yung pagiging Diyos po niya. At ang pagpapasakop na yon is an act of what we call trust and love. So ang tanong ay hindi kung sino yung mas mataas, lalaki ba o babae, hindi yun. Ang tanong ay ito, sino ang unang sumusunod kay Kristo? Kasi pagka pareho po kayong mag-asawa na nagpapasakop kay Kristo, magiging masaya ang pagsasama nyo. Bakit po? Dahil lahat ng mag-asawa na nagpapasakop kay Kristo, marunong magpakumbaba, marunong umamin ng mali, marunong magparamdam ng pagmamahal, hindi manhid, marunong pong makaramdam yan. Bakit? Dahil nagpapasakop kay Kristo. Ibig sabihin, kung ang isang lalaki at isang babae nagpapasakop kay Kristo, magiging maligaya ang pagsasama nila dahil pinangungunahan ng Panginoon. Kapag ang husband po ay nagpapasakop kay Christ at ang wife nagpapasakop din kay Christ, nagkakaroon ng pagkakaisa sa loob ng tahanan. Kaya pag sa loob ng bahay po ninyo walang unity, magtanong kayo, nagpapasakop ba kami kay Kristo? Alam nyo, yung isang orkestra, no? Pag tinignan nyo po yan, ang dami-dami po ng mga yan. No? Yung section ng string, may section po yung tinatawag po nating percussion. Okay? May section po ng wind. Iba-iba po yan. Eh pag yan po'y tumugtog ng sabay-sabay, magulo. So ano pong kailangan? Meron pong conductor. Tama po? Nakakita naman na po siguro tayo po ng orkestra na kinakandak, ano? Pag tinuro ng conductor po yung wind instrument, sila lang ang tutugtog. Di ba? Pag tinuro niya po yung strings, mga strings lang. Pag tinuro niya po yung percussion, puro percussions lang po yan. Pag yan po tinuro niya ng sabay-sabay, madidinig po ninyo kung paano po tumutunog ng sama-sama. At si Kristo po, ang nag-oorkestra ng buhay po ng pamilya. At dapat po mga kapatid, kung si Kristo ang conductor, siya po ang nasusunod sa loob ng tahanan po natin. So kapag ang bawat miyembro sumusunod sa Kanya, nagkakaroon ng harmonious relationship sa loob ng pamilya. Bakit? Dahil si Kristo ang conductor ng family mo. Ang tanong ko ito, sino ang kumukumpas sa pamilya mo? Pera? Kung anong kumpas ng pera, doon ka? Away kayo niyan lagi. Ang kumukumbas ba ng pamilya mo ay trabaho? Wala kayong time niyan. Ang kumpas ba ng pamilya ninyo ay entertainment? Tawanan lang kayo niya, pero hindi kayo nagkakaintindihan niyan. Hindi na kayo nag-uusap eh. Ang kumukumpas ba ng pamilya mo ay sanlibutan? Magulo yan. Sigurado yan. Bakit? Maraming ino-offer ang sanlibutan na ipagkakasala ng tao.
So ang tanong ko, sino ang kumukumpas sa pamilya mo? Ang mundo ba o si Kristo ba? You know, you cannot build a Christ-centered marriage if Christ is not the center of your own heart. Doon magsisimula. Doon nagmumula. Sino ba ang sentro ng puso mo bilang individual? Kasi pag si Kristo ang sentro ng puso mo, siya ang magiging sentro ng pamilya mo. Amen? Amen? So you must always remember, you cannot build a Christ-centered marriage if Christ is not the center of your own heart. So kung hindi pa siya ang sentro ng puso mo, make Him the center of your life today. And you better start by accepting Him as your Lord and your Savior. The second thing, kung paano tayo magkakaroon ng isang successful, victorious, and joyous marriage. This is the second thing. Not only making Christ the center of your marriage, but also we must keep in mind Christ's love must be our supreme example. Christ's love must be our supreme example. Tingnan niyo po yung verse 25 hanggang 30. Husbands, love your wives. Mga lalaki, say amen. Parang mahina kayo dun, ha? Mga lalaki. Ulit natin. Okay. Husbands. Ayan. Love your wives. Love your wives. Sabi ng Bible, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to Himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated his own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church, for we are members of His body. Kung ang unang point po natin, si Kristo ang dapat na maging sentro ng pag-aasawa, ngayon we have to answer this question. Ano ba ang image ng pag-ibig na nakasentro kay Kristo? Alam nyo, sa panahon po ngayon, marami pong maling definition ng pag-ibig ng tao. Ano ho? Ang sabi niya iba, kapag wala na yung feelings, wala na yung love. Oh, bakit di na kayo, wala na akong feelings. Wala na akong nararamdaman, pastor. Yun pa ang love. Ang love po ba na yung nararamdaman? Ano ka, high school? Alam niyo, mapakahirap pagka ang definition po natin ng love ay yung feelings kasi ang feelings po merong ups and downs. May panahon na gusto mo, may panahon na ayaw mo. Tandaan niyo po ito. Hindi po ito, sabi nga po ay aksidente lamang na nangyayari. Realidad po ito sa lahat ng tao. Ang feelings po natin merong ups and merong downs. At kapag dyan bumata yung pag-ibig po natin, mararamdaman mo, minsan gusto mo yung tao, yung asawa mo, may time naman ayaw mo sa kanya. Mga wives, totoo po ba yan? Mga wives, ang hindi nila pagsagot ay pagsasabi ng oo. Yeah, I can understand that. Ang mga lalaki po ba, ganun din? Ang hindi niya pagsagot ay hindi ko naintindihan. Mukhang blanco ang mga mukha niyo. Mga lalaki, ulitin ko po. Kakaramdam ba kayo ng ganon? Minsan parang wala kang gana sa wife mo. Minsan naman parang love na love mo siya. Ito ba yun? Tatakot kayo. Ayaw yung sumagot, no? Nakikita ko, takot kayo. Hindi, ang bibiro, totoo po yun. Mapababae, mapalalaki, we have that kind of feeling. Sometimes we feel so in love, but sometimes we feel ayaw po natin doon sa tao. Minsan gusto natin katabi siya, minsan naman gusto mong paalisin. Malis ka nga dito, baho mo. Sabi ng babae. Pero dati kahit anong amoy, bango-bango mo, may baby ka. Di ba?
Pero pagka yung galing ka sa pamamasada, di ba? Tapos pawis na pawis ka, tatabi ka. Dati welcome na welcome ka pag dumabi. Pero may time sa babae na pagka dumating ka, ano ma? Ang init! Tumabi ka nga! Di ba? Nagbabago ang feelings. So if the definition of love is based on feelings, magkakaproblema po tayo dyan. Di ba? Meron pong definition po nila ng love is kapag masaya ka lang. Kapag masaya. Pero kapag hindi ka na masaya, umalis ka na. Meron naman pong ang definition ng love, dapat yung sarili mo muna bago yung iyong asawa. Pero alam niyo po, hindi ganon ang tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo ng Biblia when it comes to Christian love ay hindi po nakabatay sa nararamdaman, hindi nakabatay sa magandang sitwasyon, hindi po nakabatay sa sarili. Ang Christian love po ay nakabatay sa desisyon na magmahal katulad ni Kristo. Pinili po tayong mahalin ni Kristo. Nagdesisyon po si Christ na mahalin ka kahit na ikaw ay imperfect. Kahit na marami tayong kasalanan, Christ decided to love us unconditionally. At ang batayan po ng pagmamahal natin sa partner po natin ay yung katulad ng pagmamahal ni Jesus Christ. Amen? Mga wives, amen po ba? Mga husbands, amen po ba? Dapat doon po nakabatay ang pagmamahal po natin. Doon nakabase. No? Kaya nga balikan natin yung golden text. Sabi po, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa kung paanong inibig ni Kristo ang iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Pansinin niyo ang standard na sinabi ni Paul. Sabi niya, mahalin mo ang asawa mo gaya ng pagmamahal ni Kristo. Hindi po sinabi na gaya ng pagmamahal ng tatay mo, gaya ng pagmamahal ng nanay mo, mahalin mo siya katulad ng pagmamahal mo sa kapatid mo. No! Ang sinabi po ng Bible, mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ni Kristo. Hindi po sinabi po dyan na mahalin mo siya kung paano nagmamahal yung kapitbahay mo. Hindi po yun ang basis, mga kapatid. Mahalin mo siya kung paano magmahal yung pastor nyo. Hindi ho ganon. Ang basis po ng pagmamahal na ipakikita ho natin ay kung paano magmahal si Kristo sa kanyang iglesia. Why? Wala na po kasing mas mataas na pamantayan kaysa rito. Bakit ito yung pinakamataas na pamantayan ng pagmamahal when it comes to loving your wife? Sabi po ng Bible, first of all, because Christ's love is sacrificial. Dapat lalaki, handa kang mamatay para sa asawa mo. Sino po dito ang mga lalaking handang mamatay para sa asawa po nila? O mga babae, tingnan nyo po, magtataas yung kamay nyo ha. Ay, yung kamay ng asawa nyo ha. Pag hindi nagtaas, mag-usap kayo mamaya. Ulitin nyo po. Sino po sa mga husband at future husband, okay? Future na mag-aasawa, ang handang ibigay ang buhay po nila para sa partner po nila, bukod sa akin. Yan, sige po. Tignan nyo na po, tignan nyo na. Ayan, pinipicturean na po kayo. Mamaya. Why? Because sabi po rito, the highest standard when it comes to loving your partner, your wife, is the love of Christ because Christ's love is sacrificial. Ano bang ginawa ni Kristo? He gave Himself. He gave Himself para po sa atin. So hindi lang po siya nagbigay ng oras, hindi lang po siya nagbigay ng payo, hindi lang po siya nagpagaling, hindi lang po siya nagbigay ng pagpapala. No, ibinigay niya yung kanyang sarili. At ang sinasabi po sa atin, mga lalaki, dapat kung magmamahal po tayo, handa tayong ibigay yung sarili ho natin. Tanong ko po mga lalaki, do you still have time for your wife? Meron po ba kayong oras? Handa ka bang magsakripisyo? Dahil ang tunay po na pag-ibig, laging may kasamang sakripisyo yan. Di ba? Nung ipinako si Jesus doon sa krus, wala po tayong maibabalik sa Kanya eh. Ang totoo po, tayo po ay unlovable, tayo ay unrighteous, tayo po ay hindi deserving. Pero pinili po tayo ni Kristong mahalin. Yan po yung gospel, yan po yung mabuting balita. Di ba? At yan ang modelo ng Christian husband. Hindi ka lamang nagmamahal kapag madali, nagmamahal ka kahit mahirap. Lalo na
Sa panahong kitang-kita mong ang hirap mahalin ng misis mo. Sino po rito nagsasabing, ang hirap mahalin ng misis niya? Walang magtaas ng kamay. Mamaya, lagot. Pangalawa, bakit wala nang ibang mas mataas pang pamantayan kaysa sa pag-ibig ni Kristo? Not only His love is what we call sacrificial, but Christ's love help us grow. Yung pag-ibig ni Kristo tumutulong sa atin para tayo ay lumago. Doon sa verse 26 and 27, sabi po dyan, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to Himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. So nakita ho natin, hindi lamang minahal ni Kristo ang iglesia, binago niya rin po ito. Ang layunin po ng pag-ibig ni Christ ay what yung tinatawag po nating holiness. The purpose of His love is what we call holiness. So hindi niya tayo hinayaang manatili doon sa lumang buhay po natin, binabago niya po tayo araw-araw. And ganito po yung isang Christ-centered husband. Hindi niya hinihila ang asawa niya papalayo sa Diyos. Instead, ang isang lalaki, ang isang Christian husband, hinihila niya, hinihikayat niya ang misis niya ng mas malapit sa Panginoong Jesucristo. Kasi ikaw po ang spiritual leader. Ito po isang practical question, mga husband. Kapag tinanong ba ang asawa ninyo ngayon? Okay, mga husband. Kapag tinanong ba ang mga asawa ninyo ngayon, kung mas malapit ba sila sa Panginoon dahil sa impluensya ng asawa mo o impluensya ninyo, ano kaya isasagot ni Mrs.? Alam niyo, napakabigat na tanong to. Dahil hindi lang po provider ang tawag sa husband. Ang husband po ay tinawag ding spiritual leader. Kaya po ang tanong, ikaw ba bilang lalaki, ikaw ba yung nagiging dahilan para si Mrs. mas maging malapit kay Kristo? O ikaw ang dahilan kaya sila nalayo? Pangatlong dahilan, kung bakit po mas mataas ang pamantayan na ito kaysa sa anumang pag-ibig. Bakit po nasabi nating yung pag-ibig ni Kristo ang pinakamataas na pamantayan? Because Christ's love nourishes and cherishes. Tignan yung verse 29. Look at this. No one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it. Ang dalawa pong salitang ito, napakagandang tignan. Yung nourishes, ibig sabihin po, alagaan upang lumago. So, hindi po sapat na nabubuhay o mabuhay ang marriage. Ang gusto ng Diyos, yung marriage, lumago. Mag-grow. The second is what we call cherish. Na ang ibig pong sabihin ay ingatan ng may lambing at pagpapahalaga. Para po bang hardinero? Hindi po niya dinidiligan yung halaman once a year. Hindi po. Araw-araw, inaalagaan po niya yan. And ganito rin po yung marriage, yung pag-asawa. Hindi po ito tuwing anniversary lamang. Hindi po. Alam nyo, lumalakas ang marriage sa pamamagitan ng ginagawa mo, maliliit na bagay araw-araw. Ano po yun? Simpleng thank you. Simpleng pasalubong. Kayo po ba ay nagpapasalubong pa sa inyong mga misis? Mga mister? Meron po ba? Meron ba kayong mga pasalubong? Kahit lang po lollipop. Simpleng I love you. Mga mister, kayo po ba'y nag-I love you pa kay misis? At hindi na kayo sumasagot. Baka hindi na. Simpleng prayers na magkasama po kayo. Simpleng pakikinig. Kayo po ba nakikinig sa misis nyo? Kahit pa ulit-ulit ang kwento? Alam niyo po, lalo po ito, pag ang babae umiidad, ang kwento ho niyan, nalilimutan niya nang naikwento niya na yun. So, ang gagawin niya, ikukwento niya po uli yun. Ang tanong ko po, pinakikinggan niyo po pa po ba kapag inuulit ang kwento?
Parang sinasabi nyo, nakwento mo na yan, yan na naman, ba naman, kulit-kulit. Yan na naman yung kwento mo. Let me tell you mga kapatid, lalo na sa mga lalaki, kapag ka po magkukwento ang misis nyo at yung ikukwento nyo ay nadinig nyo na, please, makinig kayo as if first time nyong pakikinggan yung kwento na yon. Ayaw mo bakit? Kasi po yung emotional release. Paraan po niya yung para ma-release niya po yung kanyang nasa puso. Kaya po pag binabaraho natin, nakwento mo na yan tatahimik na lang po yun. Pero alam niyo po, pagka po kayo ay nakikinig, marami pa po siyang sasabihin sa inyo na dati na rin niyang naikwento. At kailangan niyo lang po makinig. Makinig lang po kayo. You know why? Because listening is love. Pag nakikinig po kayo, it means mahal niyo yung tao. Tanungin ko po kayo, sino po dito yung paulit-ulit nagpe-pray kay Lord? But with the same content naman. Pero alam niyo, ang Diyos di nagsasawang makinig. Ikaw, husband, kahit na paulit-ulit na yung kwento ni Mrs., pakinggan mo. Bakit? Because yun ang love. Yun ang pag-ibig. Meron po nagsabi, people don't usually fall out of love overnight. They drift apart one neglected day at a time. And this is so true. Hindi po agad bumabagsak ang isang marriage life sa pamagitan ng malaking problema. Parang bahay. Ang bahay po, hindi po yan agad-agad bumabagsak sa isang iglap. Maliban lang siguro kung napakalakas na lindol. Pero madalas po yun, nagsisimula pong bumagsak sa pamagitan ng maliliit na bitak. Maliliit muna. And then pag nagkaroon ng isang malaking shake, saka po siya babagsak. Ganon din po ang marriage. Hindi agad nasisira ang marriage sa isang big problem. Hindi po. Kadalasan nagsisimula po ito sa mga simpleng bitak. Yung hindi na kayo nag-uusap. Yan. Opo. Yung hindi na ho kayo nagpe-pray together. Yun po. Yung hindi na po kayo nagte-thank you together. Yung parang dinededma-dedman nyo na lang po. Yung isa't isa. Yan po yung mga maliliit na bitak po yan. Yung hindi na po nyo makuha magpatawad. Wala na po kayong oras magkape. Yan. Maliliit po na bitak yan. Ingat po kayo dyan. Unti-unti, makita nyo. Hanggang makita nyo ang sarili nyo, stranger na pala kayo. Parang di nyo nakilala ang isa't isa. So, wag lamang po na maging batayan po natin yung malalaking problema. Hindi lang po yon. Bantayan po natin yung maliliit na bagay na kung minsan hindi na po nagagawa. Tanong ko po mga mister, nung po bang kayo ay nanliligaw, ano po, nagagawa po ba ninyo yung mga maliliit na bagay na magpapasaya sa inyong misis o napangasawa? Of course, yes. Ang tanong ko po ito, hanggang ngayon po ba nagagawa niyo pa po ba yon? Hindi na. Hindi na. Hindi na kayo nasagot. Ibalik niyo po yun. Ibalik niyo po yun. Simpleng date, hindi naman kailangan mahal. Kung may motor kayo, mag-angkas lang kayo sa motor. Ituro nyo lang po yung magagandang lugar. Ay at appreciate nyo lang po yung mga nilikha ng Diyos, malaking bagay na po yun. O kaya kung walang motor, kahit tsinelas, maglakad lang po kayo. At tingnan po ninyo kung gaano kaganda ang ginawa ng Diyos sa buhay po ninyo. Mag-evaluate po kayo. Tingnan nyo, ano bang ginawa ng Diyos sa inyo simulan? Try to recollect. Unti-unti hanggang sa makita ko natin. Muli po kayong nag-uusap. Muli po kayong sweet na katulad nung una. Di ba? Ang tunay na leadership, hindi ho kinakailangan paglaban po yan. Ito ho ay pinapatunayan araw-araw, no? Pinapatunayan sa araw-araw na pagmamahal. So ngayong linggo, no? Nais ko pong hamunin ng bawat mag-asawa, no? Huwag po kayong maghintay ng anniversary para ipakita ang pagmamahal. Simulan niyo po ngayong araw na to. Mag-pray kayo together. Nagpe-pray pa ba together ang mag-asawa?
Ha? Dapat nagpapasalamat together. Humihingi ng tawad pag nagkakamali. Sino po ang madalas nagsusorry? Lalaki, babae? Ha? Lalaki? No, para wala na lang gulo. Tama mo ba? Sorry na. Sige na. Okay na. Ako na. Mali. Para wala nang gulo. Sige. Kasalanan ko na. Ganun po ba mga lalaki natin? Ha? Hindi tayo kinakain ng pride. Love is not measured by what you say. Tandaan niyo po. But by what you willing sacrifice every single day. This is the third. Pangatlo po. Christ's gospel must be seen in our marriage life. Para po ang atin pong pamilya o ang ating pag-aasawa ay maging matagumpay at masaya. Christ's gospel must be seen in our marriage life. Tignan niyo po yung verse 31 hanggang 33. Sabi po rito, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. So sabi ni Paul, una, si Kristo ang sentro ng pag-aasawa. Pangalawa, sabi niya, dapat ang ating ika nga ay ultimate example when it comes to what we call love. Ano ho? Yung totoong pag-ibig ay yung pong pag-ibig ni Kristo. Kasi ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo tulad po ng ginawa ni Kristo. Dito po sa ikatlo, sinabi po ni Paul yung pinakamahalagang layunin ng marriage. No? Hindi lamang para maging masayang mag-asawa, hindi lamang po para magkaroon ng mabubuting anak, hindi lamang po para magkaroon ng matatag na pamilya, kundi upang makita ng buong mundo yung ebanghelyo sa loob ng tahanan. Kaya pag binalikan po natin, sabi po dyan, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I'm saying that it refers to Christ and the church. Ang ganda pakinggan po ng talata na ito eh. Sa unang tingin, parang tungkol po lamang sa kasal o sa pag-aasawa. Pero binanggit po ni Pablo, sabi po niya, I'm talking about Christ and the church. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Christian marriage ay isang living illustration ng gospel. Living illustration ng gospel. Marriage is more than a relationship. Although sa panahon natin ngayon, marami po ang nagtatanong, Pastor, paano ba magiging masaya ang marriage? Pero alam niyo po, ang mas mahalagang tanong ay ito, nakikita ba si Kristo sa aming marriage? Yun ang mahalagang tanong. Alam niyo kung bakit? Automatic na nagiging masaya at victorious ang pamilya kapag si Kristo ang nakikita. Dahil ang tunay po na sukatan ng Christian marriage ay hindi po kung paano, kung gaano kayo kayaman, hindi po. Hindi po kung gaano kayo katagal nagsasama, hindi po. Kundi kung gaano kaliwanag na nakikita si Jesus sa paraan ng ating pagmamahalan sa loob ng ating marriage life. Alam nyo, bilang pastor, nakikita ko po, pag nag-imbita ho kayo, maraming sa pagsamba. Pag nag-invite kayo, marami po ang tatanggi. Totoo po yan. As a pastor, nakikita ko po, marami pong mga tao ang hindi nagbabasa ng Bible. Totoo po yun. Marami pong mga tao ang hindi mo maimbitahan sa prayer meeting. Hindi po nila binabasa yung salita ng Diyos. Pero ito po ang tiyak. Babasahin po nila ang isang Christian family. Makikita nila kung paano kayo mag-usap, makikita po nila kung paano kayo magpatawad, paano kayo manalangin, paano nyo tratuhin ang isa't isa bilang Christian family. Nakikita ho nila kung paano kayo humarap sa problema as a Christian family. And therefore, kahit hindi sila nagbabasa ng Biblia, nababasa nila ang buhay ninyo, nababasa nila ang mabuting balita dahil sa pamumuhay nyo. Kaya sabihin nila, alam mo, parang masarap sumama dyan sa family na yan. Bakit? Kasi may mabigat silang problema, and yet sa kabila ng mabigat na problema, makikita mo sa kanila yung saya.
Alam mo, parang masarap sumama sa family na yan. Bakit? Kasi sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, makikita mo sa kanila, meron silang kapayapaan. Alam mo, ang sarap ng kanilang samahan. Ang saya ng kanilang family. Gusto ko rin magkaroon tayo ng ganyang pamilya. Hindi sila nagbabasa ng Bible, pero binabasa nila kayo. Binabasa nila yung pamilya ho natin. Doon nagkakaroon ng ideya ang mga tao kung sino ba talaga si Kristo na pinaglilingkuran po natin. Kaya bawat tahanang Kristiyano, para po tayong maliit na pulpit. Again, every family, every Christian family is like a little pulpit na binabasa ng tao at the same time, pangangaral na pinakikinggan ng mga tao. So ito po ang tanong ko. Ano ang ipinapangaral ng tahanan mo? Ano yung pinapangaral ng tahanan natin? Going back doon sa Acts chapters 18, makita po natin si Aquila and Priscilla. Ito po yung mag-asawa sa Bagong Tipan na madalas po nating nababasa pero bihira po natin na pag-aaralan. Sina Priscilla at Aquila, hindi po sila hari, hindi po sila apostol, hindi sila sikat, in other words. Hindi sila katulad nila Apostol Pablo, nila Pedro, hindi po. Pero paulit-ulit silang binabanggit ng Bagong Tipan. Bakit? Dahil sa kanilang pamumuhay na naging tahanan ng iglesia. Alam ba kung ano po yung ginawa nila? Alam niyo po ba kung anong ginawa nila? Tinuruan po nila si Apolos. Tinulungan nila si Pablo. Ginamit sila ng Diyos para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. So, hindi lamang po sila mag-asawang nagmamahalan. Sila po ay mag-asawa na magkasamang naglilingkod. Aba, napakagandang larawan po ng isang Christ-centered marriage, di ba? Yung hindi lang po sila sabay tumanda, hindi lang po sila sabay na naglilingkod, sabay din po silang naging pagpapala. Meron po isang bata, tinanong po siya ng Sunday school teacher niya. Sabi ng teacher, anong natutunan mo tungkol sa Diyos? Sumagot po yung bata. Ang sabi niya, nakikita ko po ang pagmamahal ng Diyos kapag nakikita kong humihingi ng tawad ang daddy ko sa mami ko. Napakaganda pong sagot. Hindi po theology ang unang nakita, hindi doctrine, hindi sermon, hindi po. Kundi yung gospel na isinasabuhay sa loob ng bahay. Mga magulang, ang inyong mga anak, maaari po yung makalimot ng sermon ngayong Sunday. Sigurado po yun. Pero hindi po nila malilimutan kung paano po kayo mag-usap sa bahay. Hindi po nila malilimutan, mga lalaki, kung paano nyo po tratuhin yung misis nyo. Hindi po nila malilimutan, mga nanay, kung paano nyo po irespeto si tatay. Yung Sunday sermon, malilimutan po nila yun. Subukan nyo mamaya after sermon, tanungin nyo po anak nyo kung ano po maalala nila sa message. Maaring meron, pero konti. Pero tanungin nyo po kung ano ang naalala nila sa inyong pagmamahalan bilang mag-asawa, marami po silang masasabi. Hindi po nila malilimutan kung paano kayo magpatawad. Hindi po nila malilimutan kung paano kayo lumuluhod at nagpe-pray. Lahat po yan. Yan ang gospel sa loob ng inyong tahanan na hindi malilimutan ng inyong mga anak. So, sa mga mag-asawa na narito, huwag po ninyong hayaan ang inyong tahanan maging lugar ng tulugan. Natutulog lang kayo. Pero wala na pong prayer time. Wala na po yung pong pag-uusap na kayo po ay nakasentro sa Panginoon. Wala na yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Huwag niyo po hayaan na maging ganon ang inyong tahanan. Mga magulang, ang pinakamagandang pamana sa anak, hindi lupa, hindi pera, hindi negosyo, hindi kayamanan. Hindi po yan ang magandang pamana sa anak. Ang pinakamagandang may papamana ninyo ay isang buhay na halimbawa ng pagsunod kay Kristo. Na pagdating ng araw, sasabihin nila, maglilingkod ako katulad ng tatay ko, maglilingkod ako katulad ng nanay ko, na sa kabila ng hirap ng buhay namin, minahal si Kristo at pinaglingkuran hanggang sa sila ay mawala. Kapag nakita ng inyong mga anak ang inyong pananampalataya, mas madali nilang paniniwalaan na ang Diyos na pinaglilingkuran ninyo ay totoo at yun ang kanilang kinikilala.
Mga singles. Saan po ang kamay ng mga singles natin dito? All the single men and the single ladies. Come on, tas. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on. Yung mga singles natin. Kung hindi ka pa kasal at may plano kang mag-asawa, ngayon ang panahon para maghanda ka. Maghanda ka ngayon. Alam nyo, marami pong naghahanda sa kasal. Ang tindi ng preparation para sa kasal. Ito malungkot, hindi nag-prepare para sa pag-aasawa. Ang wedding, one-time event lang. Pero ang pag-aasawa, lifetime yan. At yan ang dapat pinaghahandaan. At kung hindi ka pa kasal ngayon, wala ka pang asawa ngayon, paghandaan mo yan. Paano? First of all, you have to remember, don't look for a perfect spouse kasi wala niyan. Hayaan mong gawin ka muna ng Diyos na handa bago ka maghanda sa pag-aasawa. Amen? Huwag pong sugod ng sugod. Kapag si Kristo ang sentro ng buhay mo ngayon, magiging handa ka na magtayo ng isang tahanang magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Always have that in your mind. Kaya ka mag-aasawa because gusto mong magtayo ng tahanang maghahatid ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kung hindi rin lang ganun ang purpose ng pag-aasawa mo, huwag ka na mag-asawa. Alam mo bakit? Dadagdag ka lang sa sakit ng ulo at problema. Tandaan po natin yan. Okay, Kit? Ulitin ko po. Ang purpose ng pag-asawa is to bring glory to God. Kung hindi rin po maghahatid ng kaluwalhatian sa Diyos, wag. Mapapahama ka. Magdadamay ka pa. Pero kung single ka at alam mo sa puso mo na ngayon magpe-prepare ka because you want to bring glory to God, when you establish your own family, then go ahead. Go ahead. Alam mo kasi pag ang purpose ng pag-aasawa is to bring glory to God, ihanda mo yung heart mo, di ba? You will make Jesus as the center of your life. Not the person, but Jesus. Not your girlfriend or boyfriend, but Jesus alone. Pero pag ang sentro ng puso mo, yung girlfriend mo, o kaya yung boyfriend mo, patay. Problema yun. Di ba? Problema po yun. Pag si Jesus ang may sabi, hindi ako pwede. Pero pag si girlfriend sabi, ay pwede. Saan ba? Diba? Minsan napakahina ni Lord sa atin eh. Pagka yung girlfriend na may sabi, punta ka dito! Yes! Sunduin mo ako! Yes! Yes agad eh. Hindi pa nga nakakatapos ng statement, yes agad eh. Nakita mo na, andun na agad. Asan ka? Andun, kasi susunod mo ako, ganyan. May gawain. Ay, ano kasi? May fellowship. Kasi ano eh. Ang hina naman ni Lord sa atin. Bakit pagka kay Lord marami tayong katwiran? Pagka boyfriend ng girlfriend o boyfriend o girlfriend ang nagsabi, aba, ang bilis natin, yes! Pagka kay Lord, anak, may gawain. Kasi ano po eh. May lakad. Ang hina ni Lord. Huwag ganun. Singles, pagtibayin mo ng gusto ang spiritual mo ngayon. Para pag nag-asawa ka, yung pag-aasawa mo maghahatid ng kaluwalhatian kay Kristo. Amen ba mga singles? Amen. Palakpak para sa Panginoon. Lakas ng amen mo, Ernest, ha? Handa ka, ha? Very good. Tandaan natin itong principle na to. The greatest sermon your family will ever preach is not spoken from pulpit. It is lived inside your home. Yung greatest preaching that I ever preach is not here in the pulpit. Tignan nyo yung pamilya ko. Doon nyo makikita yung sermon ng buhay namin. Ano ba hinahatid na sermon ng buhay namin? Kasi po, walang kwenta yung preaching ko rito kung hindi nyo nakikita sa buhay namin. Diba, sinabi ko, mga kapatid, sama-sama tayo maglingkod.
Sama-sama maglingkod, di mo nga masama yung asawa mo. Sama-sama maglingkod, yung anak mo nga ayaw sumama. Sama-sama maglingkod, kanya-kanya nga kayo. You see? May masasabi eh. Di ba? Halimbawa sila, mga kapatid, mamahalan tayo. Mamahalan, away-away nga kayo. Kung di ko pa alam, wala nga akong mapatawad sa inyo. Tataas ng pride nyo. Mga Christian kayo, tataas ng pride nyo. Di ba? Sinabi ng mga kapatid, maging totoo tayo. Maging totoo, pa-plastic nyo nga. Diba? Alam niyo po yun? Lagi may nagko-comment sa likod. Bakit? Hindi mo nakikita eh. Di ba? So the greatest preaching in the pulpit is not this preaching, but the life. Mga kapatid, magpatawad tayo. Alam mo, maganda yung sermon ni Pastor. Nakikita ko talaga sa kanila yung pagpapatawad. Tama. See? Pag ganun po, di ba? Natutuwa yung mga tao, susunod sila. Pero kung sasabihin nyo po, lalo na sa mga kamag-anak nyo, may pagtitipon kayo, dapat ganito. Sabihin, kung di po alam, may ganito yung mga may wala ako dyan. Di ba? Bubulong pa yun sa kasama. Eh, lakas pa naman maka-influensya ng bulong-bulong na yan. Di ba? Maniwala kayo, kapaniwala din. Dito, ma-pride ang mga yan. Kala mo sino yung mga self-righteous lang mga yan. Hindi ko talaga sila makikinig. Pero pag nakikita po sa buhay natin, ay naku po mga kapatid, sasabihin na, totoo yun. Nakita ko yun, na-witness ko yun. So the greatest sermon your family will ever preach is spoken from a pulpit. It is live inside your home. Natin, mga kapatid, ngayong umaga, 3 truths ang natutunan po natin na tinuturo ni Paul for us to have a joyous and victorious marriage or Christian marriage. 1, Christ must be the center of the marriage. Hindi magiging matatag ang relasyon ng mag-asawa kung si Kristo nasa gilid, nasa isang tabi. Lord, teka muna, adyan ka muna. Kasi hindi ko kayang patawarin tong misis ko eh. Dito ka muna, Lord. Eh, mga kapatid, hindi pwedeng ganun. Si Lord kailangan nasa sentro, hindi nasa gilid. Hindi nasa malayo. Pangalawa, Christ's love must be our supreme example. Tanda po natin, ang tunay ng pag-ibig yung katulad ng kay Kristo. Hindi basta nararamdaman. Isinasabuhay sa pamagitan ng sakripisyo. Andiyan yung pagpapatawad, andiyan yung paglilingkod ng walang sawa katulad ng ginawa at pag-ibig ni Kristo. And the third is, Christ's gospel must be seen in our marriage life. Hindi po aksidente ang pag-aasawa, mga kapatid. Hindi po. Ito ay disenyo ng Diyos. Why? Upang ipakita sa mundo ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. And every time na nakikita po nila yung Christian marriage, every time na nakikita po yung pag-aasawa nyo, naaalala ng mga tao kung paanong minahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Church, pag umuwi po kayo mamaya, wag po basta lamang ninyong sabihin na ang ganda ng message o ng sermon ni Lord sa atin. Sa halip, itanong po ninyo ito sa inyong sarili. Ano ang isang ugali na kailangan ko baguhin? Paano ko mas maipapakita ang pag-ibig ni Kristo sa aking pamilya ngayong linggo na ito? Ano ang isang bagay, isang hakbang na maaari kong gawin sa aking pamilya upang mas mapalapit sa Panginoon? Alam niyo kung ang bawat tahanan po sa ating church dito sa CO San Pedro ay magsisimulang manalangin, magsama-sama, magpatawad ng bukal sa puso, mamuhay ayon sa pag-ibig ni Kristo at si Kristo ang gawing sentro ng bawat tahanan, hindi lamang po magiging matatag ang ating pamilya, hindi lamang magiging masaya, ang ating pamilya ay magiging unstoppable. Ang ating patutuo sa komunidad, sa ating lugar, patutuong siguradong hindi kayang pigilan. Yes, true po mga kapatid. Walang perfect family. Meron po ba? Walang perfect family. Let me tell you this morning, lahat ng family po may flaws. Lahat ng family may problema. Lahat ng mag-asawa may problema yan. Lahat po, no? Pati mga anak. Pero ito po tatandaan natin. A Christ-centered marriage that does not simply survive life's storm. It shines through them
pointing everyone to Jesus Christ. Yes, hindi ho perfect ang family. May mga problema, may mga flaws, pero hanggat si Kristo ang sentro ng ating pamilya, ituturo at ituturo ng ating pamilya sa iba, sa kabila po ng life storms or pagsubok sa buhay, ituturo at ituturo ng ating pamilya si Kristo sa buhay po ng ibang tao. Tayo po lahat ay tumayo sa oras na ito. And at this point of time, bigyan natin ng clap offering ang Panginoon. Father God, this morning, nilalapit po namin, O God, bawat pamilya na narito at bawat lalaki at babae na may plano ng pag-aasawa. Ngayon pa lang, Panginoon, ipinapanalangin ko pong puspusin mo, Panginoon, ang iyong banal na spirito at ikaw, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang buhay. Lord, I pray na ang bawat pamilya ay gagamitin mong maliit na pulpito, Panginoon, para ipangaral ang mabuting balita sa pamagitan, Panginoon, ng kanilang pamumuhay. Nawa po, O Diyos, sa buhay po namin, makita, Panginoon, magliwanag, Panginoon, ang iyong mga salita at ang aming mga pinag-aaralan at ipinangangaral, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Kung meron mang mga challenges sa family namin, Panginoon, lagi namin isa-isip, Panginoon, kapag ikaw ang sentro ng aming tahanan, walang pagdadaanan ng pamilya namin na hindi makakayanan. Kaya po, Lord, salamat po na marami sa paalala mo sa amin. May we continue to make you the center of our family. May we continue to cherish your love inside our family and make it the supreme example, O Lord. And always keep in our hearts, Lord, that our family is the fifth gospel, Panginoon, na nakikita at pinakikinggan ng mga tao. Help us, O Lord, to live like you, O Lord Jesus Christ. In the name of Jesus, ito ang aming prayer. Lahat tayo magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Come on, give God a big applause this morning. Are you blessed this morning? Tayo po'y muling tumayo. Tayo po'y umawit sa Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay inaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa
Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli Ama, maraming salamat po sa mga nagdaang oras na inyo po pinaganood sa inyong iglesia. Salamat po Ama sa mga salita mo na amin po narinig at napag-aralan sa umagang ito Panginoon. Na tunay pong gumising sa aming mga damdamin Panginoon na dapat nga po namin pahalagahan ang mga anak mo Panginoon, ang couple Panginoon, ang pamilya, na dapat Panginoon naroon po ang pagkakaisa Panginoon sa loob at sa labas ng aming mga tahanan, sapagkat ito po Panginoon ang ugat ng isang matatag na pundasyon ng isang pamilyang Kristiyano. Salamat po Ama at nawa Panginoon ay taglayin po namin ang mga salitang ito sa aming pong paglabas sa iyong bahay-sambahan at tunay nga pong may apply po namin sa aming sarili-sariling pamilya. Panginoon, sa aming pong pag-uwi Panginoon, mamaya after ng gawain ito Panginoon, minsan pa Ama, aming pong hinihingi ang iyong pag-iingat sa bawat isa Panginoon, na kung paano mo po kami inihatid at dinala sa iyong bahay-sambahan, nawa ay ganun din mo rin kami ingatan at ihatid sa aming mga kanya-kanyang tahanan o sa mga lugar na aming pagpupuntahan after po ng gawain ito. Sa amin din po Panginoon mga panauhin na nakasama sa umaga ito, maraming salamat Ama, at nawa ito po ang magindan upang sila po ay muli po namin makasama sa mga araw pang darating, sa araw ng pagtitipong kagaya nito, at nawa ang mga salita po na narinig po nila mula sa inyo Panginoon. Ito po ay taglayin din po ng mga puso nila Panginoon upang maging kabahagi po namin sila sa pananampalataya na pinagkaloob niyo po sa bawat sa aming Panginoon. Ama, maraming salamat po. Ganun din po sa mga kapatid po namin hindi namin po nakasama. Kung ano pong kadahilanan meron sila, maaaring iba sa kanila may mga karamdamang pisikal Panginoon. Kami po Panginoon dumadalangin na nawa sila po inyong hipuin at pagalingin po sa mga karamdaman pong marong taglay po nila sa lahat po ng mga kapatid namin Ama na sa kasalukuyan Panginoon nagdaranas po ng mga karamdaman Panginoon, kabagan niyo po sila at nawa Lord sa mga kalusugan po na wala sa kanila, sa kalakasan na wala sa kanila Panginoon, nawa po ay ibalik niyo po ito upang sila man po Panginoon ay makasama po namin na naglilingkod sa inyo. Muli Ama, maraming salamat po at lahat po ng papulit pasasalamat ay binabalik namin sa inyo sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ating po tanggapin at pagpasala. Ayon sa kagandahan ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanpaman. Amen.